Conjoined twins, magkadikit na kambal, bibihirang mangyari, bagamat may malinaw namang paliwanag ang medisina. Pero para sa mga ipinanganak na ganito, pati na sa kanilang mga magulang, may kakambal itong kalbaryo. Tinatayang mahigit 4,000 bata ang ipinapanganak sa Pilipinas araw-araw. 3 bata kada minuto. Pero hindi lahat ng sanggol na ito normal ang kondisyon sa unang pagdilat ng kanilang mga mata. Nito lamang 28 ng nakaraang buwan sa Fabella Hospital sa Maynila, isinilang ang Arsiaga twins, sina Ann at Nicole. Pero laking gulat ng lahat na iisa lang ang kanilang katawan. Conjoined twins ang mga bata. Sa ngayon, magandang heart rate niya, magandang oxygen saturation which is 100%. We're not having any signs of distress sa kanya. So far, stable naman ang baby. Panglimang anak ni Chaterian at Junjun ang kanilang kambal. Sila raw mismo hindi makapaniwala sa kondisyon ni Ann at Nicole. Junjun, anong reaksyon mo? Yung unang-una mong reaksyon, nung una mong nakita yung mga anak mo? Parang nawala po ako sa sarili ko. Hindi ko po talaga akalain na ganun po magiging itsura ng aking anak. Naawa po ako sa anak ko. Hindi nyo akalain na ganun? Hindi po. Kasi po, 2 beses po naman namin siya pina-ultrasound. Yung unang ultrasound po, normal naman daw ho. 1 bata lang yung nakita. Tapos yung pangalawang ultrasound, bago siya manganak, suwi lang daw ho yung bata. Kapahalang. Yun lang daw ho nakita. Tanggap mo na ba na ganun ang kalagayan ng mga babies nyo? At hindi madaling alagaan, tsak yung ganung yung kanilang kondisyon na dala-dalawa pero magkadikit, di ba? Kung ano po yung pinagkaloob po sa amin, tatanggapin po namin. Nang maluwag po sa amin puso, hindi po namin ikahihiya, hindi po namin itatakwil. Malaking alalahanin din kay Junjun kung saan kukuha ng pantustos para sa kanilang bunso. Maliit lang daw kasi ang kinikita niya bilang tricycle driver. May tumutulong naman po sa amin, pero kung wala na po sigurong tutulong, mahihirapan nga po kami siguro talaga. Pero pasalamat pa rin po ako sa mga tumutulong sa amin, sa anak ko po, sa mga kailangan sa ospital. Pambihirang kaso ang mga conjoined twins o yung mga kambal na magkadikit. Kada 200,000 batang ipinapanganak, isa dito pwedeng maging conjoined twin. Napakaliit ng tsansa ng mga ito na lumaki at mabuhay. Or both females or both males. Ayon kay Dr. Victoria Felix, gynecologist, maraming dahilan kung bakit ang isang kambal na sanggol nagiging magkadikit. Minsan daw namamana ito o nasa lahi. In cases of conjoined twin, one egg has been fertilized, nagkaroon ng separation, pero incomplete ang separation. Sa kaso ng Arsiaga twin, isa silang dicephaly monozygotic conjoined. So they share the internal organs like intestines, no, tsaka liver. No, but most of these patients have separate heart. So kung separate ang heart nila, maganda ang prognosis, no, at pwedeng mabuhay ang mga twins na ganito. Marami pang klase ng conjoined twins, katulad ng kambal na magkadikit ang ulo, tinatawag na craniopagus. Katulad ng kaso ni Joy at Joyce, mahigit 1 taong gulang, ipinanganak silang magkadikit ang kanilang noo. Dahilan para matakpan ang tig-isa nilang mata. Nahihirapan na rin ako pag yung nakikita ko silang umiiyak. Pag minsan po, pag yung pareha silang dalawa, naghihikitan yung ulo nila, tapos pareha sila umiiyak. Tayo na, tayo na, tayo! Yeah! Sa tulong daw ng isang NGO o non-government organization, inihahanda na ang kanilang operasyon para sila'y mapaghiwalay. Pag nag-aarte po itong isa, ito naman isa naglalaro, ang nahihirapan po yung nag-aarte, si Joyce. Ito naman si Joy, dire-diretso lang ang kanyang paglalaro. Basta may pagkain.
Pero pagtitiyak ng mga doktor, malaki raw ang tsansa ni na Joy at Joyce na magkaroon ng mas normal na buhay. Sina Leia at Rachel Awel, ipinanganak na magkadikit ang dibdib. Magkahati rin sila sa iisang atay. August 3, 2003, sa tulong ng Tzu Chi Foundation, inoperahan sa Taiwan sina Leia at Rachel. Nasanay na ba sila na hiwalay sila? Oo, ma'am. Ngayon, sanay na sila, ma'am. Hindi sila umiiyak? Kasi dati, ang tagal nila magkadugtong, di ba? Umiyak. Nag-aawayan sa mga laruan, mga pagkain, ma'am. These twin sisters, conjoined twins, are really meant to be discovered by us. In fact, they were born in Kalinga. We are in Manila. Then we brought them to Taiwan, for operation. There was a team of 60 doctors and nurses who were waiting for them because it was not as simple as I thought, Makalipas ang 6 na taon, heto na ang kambal, malayang nakagagalaw at nakakapaglaro. Mga peklat na lang sa kanilang dibdib ang naiwang alaala ng kanilang pinagdaanang kalbaryo. Sobrang saya po. Dyan sa pumpay lang ni Banhiwalay. Narigat sit alagad siya. Hindi naghiwalay siya. Isusa sa normal na on man ay ayam. Solo na nina Leia at Rachel ang kani-kanilang katawan. Pero habang buhay na magkadikit pa rin ang kanilang mga buhay. Pero hindi lahat ng conjoined twins swinerte. Ang kambal na Althea at Alina, ipinanganak na magkadikit ang kanilang puwet at ari. Umasa ang kanilang inang si Edita na operasyon lang ang paraan para magkaroon ng normal na buhay ang kanyang kambal. Malaki ang pag-asa ko. Lagi ako nagdadasal na kahit isa lang sa kanila ay makaligtas. Masaya na ako pero ala pa rin. Subalit hindi umayon sa kanila ang kapalaran. Hindi rin nagtagal ang kanilang buhay. Para sa akin, maigi na yung ganun. Tsaka tanggap din namin, agad din natanggap ko rin kasi makita ko silang nahihirapan, di ba? Maaga na lang silang kinuha sa amin ang itaas. Pinaniniwala ang taong 945, unang naitala sa kasaysayan ng mundo ang kaso ng conjoined twins. Sa Moche culture ng ancient Peru, nakita ang ceramic figures ng kambal na lalaki mula Armenia na dinala sa Constantinople para suriin. Pero ang pinakasikat marahil na conjoined twin sa kasaysayan, sina Chang at Eng Bunker, mula sila sa bansang Siam na Thailand na ngayon. Dito na nagsimula ang tawag na Siamese twin. Dito naman sa Pilipinas, isa sa mga kauna-unahang nakilalang conjoined twins, ipinanganak noong 1908, sina Lucio at Simplicio Godina ng Samar. Nakarating pa sila ng Amerika at naging miyembro ng isang kombo. Nakapag-asawa pa sila ng kambal. Pero maaga silang binawian ng buhay sa edad na 28. Diba conjoined twins, naka-fuse? So some of their organs are also shared by the two. Ang survival rate depende sa vital organs na sinishare nilang dalawa. Pero ang minsan na rin naming naitampok sa aming programa na sina Tony at Johnny na magkadikit ang pusod, 41 anyos na ngayon. Yung pusod na yan, sa pusod dito, di ba yung pusod kay Milog, di ba? Siyang yan ang magkadoon. Yan ang wala sa amin. Tapos yung kinakain ko po, dumadaan dito, dumadalo sa kanya, siyang naglalabas ng dumi. Nito lamang Miyerkules, natuklasan naming may bago raw sa kambal. Maliban sa pagtitinda na ng buko ang ikinabubuhay nila ngayon, si Johnny, swinerteng nakapag-asawa, ang kanya ngayong kabiyak, si Riza. Dati, nagdadalawa lang kami. Ngayon, may kasama na ko sa buwan. Tindata lang kami, tanawan, gano'n lang. Hanggang naging close kami. Yun, doon nag-umpisa. Pati pa si Johnny, kahit ganyan siya, sipag siya, gano'n.
Tanggap ko kahit na ganyan ang katayon. Masayang-masaya naman daw si Tony sa naging kapalaran ng kanyang kakambal. At sa tuwing nagde-date o naglalaving-laving daw sina Johnny at Risa, para na rin daw kahati si Tony sa ligaya at saya ng kanyang kakambal. Kung sila masaya, doon sila. Pero para sa akin, okay lang. Siyempre, hindi kami pwede mag-iwalay. Bawa, mag-gadget siya. Siyempre, kasama ako. Biyaya ang bawat sanggol na ipinapanganak sa mundo. Sadya nga lang na may mga iniluluwal ding may kakambal na himala. Lalo pa kung mabiyayaan pa sila ng dagdag na swerte, ang mapaghiwalay at mabuhay ng matiwasay. Ito ang tunay na kambal na swerte.